Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. Station. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. 91.9 BBS FM, didiyan sa syudad Ganda, Naga. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaibanan ko sa technical, si Ivan Bulawan, ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. O yan ang mga bareta ilo Senado Nacional, dahil nagbutwa ang nasa 38 mong vloggers sa gidimong pagdangog kang pinilog na Tri-Committee kang Kamara de Representantes. May koreksyon sa pagpapawarak ng mga fake news as in disinformation sa nasyon. Imbes nagdulo kasugma sa Korte Suprema kang Pilipinas, ang nagkaperang vloggers as in hilagad na pugulan kanian Kamara de Representantes. Nagibon sidang resource person sa mga pagdangog kang Tri-Committee sa fake news. Sa 41 inimbitaran na social media personalities, tulos na ang nagbutwa kasugma sa pagdangog, katuyuan kan investigasyon na pinapamayuhan kan Tripartite Committee ni Congressman Dan Fernandez na diskutiron ang papel ka mga online influencer sa pagwarak kan salang mga informasyon. Mientras tanto, pasado man sa isilangat na 21 final petition for certiorari and prohibition, naghahagad din temporary restraining order ang grupo unita balgasubot sa Konstitusyon ka Pilipinas ang mga lakdang kang Kamara. Kabali ang pagbabanta ni Congressman Robert A. Barbers asin ang pagpasar kang Resolution number 286 na nagre-regular o nagre-regulate sa mga post kan vloggers sa social media. Mientras tanto, nasa transing individual man, kinabibilangan ni dating Press Secretary Attorney Ross Beatrix Traxi Cross Angeles, asin ba na Lorraine Badoy Partosa ang nagsangat man ng petisyon sa Korte Suprema asin ang kwestiyon sa obligasyon na magatindir sa investigasyon manungod sa fake news asin disinformation. Sinasabi bilang mga respondent sa petisyon sinda House Speaker Martin Romualdez asin mga congressman na sinda Barbers Fernandez Janco asin Aquino II. Mientras tanto mga tugang, sa katagod na bareta, tinawan doon man ni House Tri-Committee Overall Chairman asin Congressman Dan Fernandez kan Laguna na di mapugulan ang investigasyon kang Kamara dapit sa fake news pati naman disinformation. Pahayag ini ni Fernandez matapos magsangat ng petisyon sa Korte Suprema ang mga social media personalities na inibitaran kan Tri-Committee. Sabi ni Fernandez, in aid of legislation, ansay ng pagdangog. Tinawan doon pa ni Fernandez na dapat iniisip ka mga ipinapaapo nilang social media personalities na sinda makukontempt hulita mayo man sindang kasalan kaya mayong rason para sinda matakot na maghampang sa pagdangog duman sa Kamara de Representantes. Mientras tanto, ignumerahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado bilang bagong pamayo asin Chief Executive Officer kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Nagsumpa si Mercado kay Presidente Marcos sa kasugma bilang sinyal kan sa pagpupuon sa bagong posisyon sa PhilHealth sa sarong simpleng seremonya
Nagdilibo naman sa Palasyo Malacanang. Bignibayan Mercado si Manuel Ledesma Jr., dating pamayukang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, na nanirbihan man sa PhilHealth papun pagkalagtalikod na Nobyembre taon 2022. Ang bagong PhilHealth President asin CEO, sarong US-trained orthopedic surgeon na may 50 taon ng eksperyensya sa hospital management. Si Mercado, naging Vice Chairman, kan Mercado General Hospital, Qualime Health Network kapun pakan 2021. Asin ini nagtapos maning Doctor of Medicine sa University of the Philippines kan 1987. Nagtapos man ini Master of Medical Science and Global Health Delivery sa Harvard Medical School kan 2003. Asin naging faculty lecturer sa Ateneo School of Medicine asin University of the Philippines. Mientras tanto mga tugang, nagkalauman si Senador J.B. Recito na tatawang prioridad kang bagong PhilHealth President asin CEO na si Dr. Edwin Mercado ang implementasyon ka Universal Healthcare Law. Paginumdum ni Recito, sarong government agency asin bagong sarong private corporation kaya dapat mamatiyan ka na manawang Pilipino ang mga programa asin paggamit kanining pundo. Dapat man subot na langkawan ang case rate asin langkawan ang partisipasyon kang PhilHealth para mapagian ang medical expenses kang kada Pilipino. Si Senador Jingo Estrada man, nagkinaom na mapapakaray kang bagong lidrato kang PhilHealth ang mga problema kang ahensya. Nagtutubod si Estrada na highly qualified si Mercado para pamayuhan ang PhilHealth. Oras kunya matugang 14 makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Siniguro kan Department of Education na maresponde sinda sa pagkapuda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpatindog ni mga edipisyong salbado sa mga trahedya asing kalabidad asin maghanap ng karagdagan na pundo sa pagi ng public-private partnership. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, tutukan nila ang pagpatindog ni mga pasilidad na may structural integrity tanganing makayanan at mas makusog asin umakayanan ang mga makukusog na bagyo pati linog. Mapo naman ang pagkapatindog nin 15,000 na mga kwartong pang-eskulahan ngayong taon asin na magtatarabangan sa PPP Center tanganing masimbagan ang kakulangan din mga eskulahan. Dagdag pa kani, itutulod man ang gara ang pangaipo nin dagdag na Quick Response Fund tanganing marikas na mapakaray asin liwat na maitindog ang mga nagkararaot na mga eskulahan. Ang Republic Act No. 12076 nagkatalaan ng permanenteng evacuation centers tangaling maiwasan gamiton ang mga eskulahan bilang temporaryong istaran asin papakasugon man kan ahensya ang patakaran sa suspensyon ng klase asin trabaho sa panahon nin mga kalamidad asin man emergencies. Kakampi Network News. Alas 5:16 ang oras niya tungod yan. Ibinugtakman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si retired Police General Isagani Neres bilang bagong hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kinumpirma na din ni Executive Secretary Lucas Bersamin Kasugma. Si Neres, dating Undersecretary kan Police Affairs kan Office of the Presidential Advisor o Military Affairs. Nagsilbi man siya sa Police Anti-Crime Emergency Response Directorate for Integrated Police Operations sa Eastern Mindanao, Special Action Force, Presidential Anti-Organized Crime Task Force, asin Anti-Kidnapping Group. Si Neres, sarong abogado, asin miyembro kang Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984. Piglibayan niya si retired Police General Moro Terhilio Lasso. Hinangat ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga social media personalities na magampang sa pagdagog kang Tri-Committee kang Kamara may koneksyon sa pagwarak ng mga fake news pati naman online disinformation. Kinontraba ni Barbers ang mga pahayag na unconstitutional ang pagdagog asin pagbalga sa freedom of speech. Mientras tanto, sinabi man ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Congressman Dan Fernandez na anday pagbutwa ka mga inibitara na social media vlogger nagbubugtak ning question
sa saindang kredibilidad asinman motibo. Inaprobahan kan Tri-Committee ang pagpaparuwas ng show cause order laban sa mga inibitaran na social media personality na dahil nagbutwa sa ginibong pagdangog kasuugma. Kakampi Network News. Alas 5:18 ang oras siya tungkol dyan. Antabayanan po at siya ng mga report. Mag-aalis sa mga pag-iniban niya to sa luwas. Mientras tanto, piglinaw kang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na day binukasan ang pag-operar kan Pogo sa Pilipinas. Sigun ki PAGCOR Chairperson as in Chief Executive Officer Alejandro Tenco. Fake news, asin ba kung totoo ang mga nagluwas na report na liwat na bubukasan ang operasyong Kampogo sa nasyon. Dagdag pa ni Tenco. Sagkod sa mga oras na ini, mantinidong suspendido ang operasyong Kampogo asin day dawan nyo rin day bubukasan sa termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batandaan ka nagtalikod ng Nobyembre, kanakanisma na taon, nagparawas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in Executive Order No. 74 na nagkabawal sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Internet Gaming asin iba pang offshore gaming operation sa interong Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:19 ang oras ngunyan sa mga bareta halis sa luwas. Kinudala na Plaza Quezon sa Siyudad Ganaga mayong billboard na nakabugtak mapadapit sa detalles kan pig-implementar na proyekto digdi. Bareta hali kay Baiko Garcia. Ipinayag ni Consaldo del Castillo, Chairman ng Committee on Infrastructure sa Sangguniang Panglungsod Canaga, na dapat ugwang nakadisplay na billboard sa tigpapaayos na Plaza Quezon. Susug kay Castillo ang billboard na kalaag kung ano ang ngaran kang proyekto, pirang inalokar na fundo, no rin ang target na matatapos sa isang kontraktor. Iyan bilang pagkumple sa regulasyon kang Komisyon ng Audit na gabos na patrabahong tinampot tulay asin iba pang istrukturang na pagrurugaring kang gobyerno dapat igwaning nakalagda detalye na pag-araman niya to sa opisyal na 100 milyones de pesos ang fundo hali kay Bato de la Rosa na miyembro kan Senado. Alagad, dahil niya pati disclose kung sisa yung kontraktor na nakagrant sa proyekto. Enot niya itong naraman na ultimong si Engineer Alex Canning, pamayo kan City Engineer's Office, day aram ang detalye kan proyekto kang Plaza Quezon, the national project dayan sa iraram kan DPWH. Pirang simana na puun ka magpakudal sa nasabit na lugar, nagpuun po na maggaba ng edipisyo, alagad, may ni sarong detalye na nakapaskil sa plaza. Agad kang konsyal na nagkokontrata man sa DPWH na magsunod sa regulasyon kang COA para malikayan ang teknikalan. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pag binugta kanyang billboard, mahiling ang kantilad. Siyempre, makwintada kung kuradon dilin siya. Ako sa lamang kasimple. Bubugta ka ng kantilad kan si project. Ang bareta ko, mga 250 million yan eh. Yan rehabilitation o upgrading kan Plaza Quezon dyan sa sentro kan Siyudad Ginaga. Tapos bubugtakan kan pangaran kan kontraktor. O, masisilag na ko isa yung kontratista. Kantilad kan si project. Tapos si target kan completion kunyari yan matatapos. Kaya yan pag-iwasan ka ng ibang mga kontraktor na dahil magbuktak din detalyadong billboard kan sa pag-implementar na proyekto. Mientras tanto, balik kita sa mga baretang unyan sa Lado National, pinanginutan man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagalansar ka National Tax Campaign 2025 kang Bureau of Internal Revenue kasugba. Sa sayang pagtaram sa launching kang kampanya, idalok ang Presidente ng Pilipinas sa mga Pilipino na gibuna sa obligasyon sa pagbabayad ng tabang buwis. Sigun sa Presidente, ang patas as epektibong tax system, yabi, sa pagmantilir kang economic momentum kan nasyon. Katakot kali siniguro pa mga presidente na ang kada buwis na binabayad kang publiko gagamiton sa tama asin mabunga ni mga proyektong makatabang sa pag-asenso kan nasyon. Dapat man na ipagmalaki kang kada taxpayer ang saydang kontribusyon sa pagtato ng buhay sa satuyang nasyon. O yun na yan yan mga pundong ginagamit sa proyekto hali sa tax kan satuyang mga kababayan. Mientras tanto, mas bastante na pundo ang Philippine Health Insurance Corporation para masakop ang benepisyong pangsalud
kang gabos na Pilipino para sa 2025. Ini sa tahukan lakdang kang Kongreso na amindran ang Universal Healthcare Act o UHC. Paliwanag ni PhilHealth Board of Director Chairperson as in Health Secretary Ted Bosa, binuhay kang paglipat ng fundo kang PhilHealth ang isyu manugod sa Universal Healthcare. Pirantaw na subot nagturog ang pundo kang PhilHealth sa bangko, harayo asin din nagagamit sa ukang ordinaryong Pilipino. Kung dahil subot nangyari ang pagkabalyo kan fundo, dahil siyertong mapapakusog ang pagkapudan, nagamito rin hulita responsibilidad kang PhilHealth na bayadan ang benepisyo kan mga nagbabayad na miyembro. Nasiripa na kasugma ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulyeca Lopez sa Office of the Vice President sa gribong flag raising ceremony kan opisina. Mahiling sa sarong litrato kang OVP na nakangirit na nagbali si Lopez sa photo opportunity kay balan si Vice President Sara as iba pa mga pagriba matapos ang flag ceremony. Parti man kang programa ang pagtatram ni Commissioner o ni Commission on Election Spokesperson, Director John Rex Laudianco para sa pagdiskutir kan dos in don'ts as in dry run para sa tamang proseso kang pagboto sa aldaw kang eleksyon. Nagsumpa man subot ang bagong mga opisyal kan OVP. Lalo na kan Vice Presidential Employees Association na may katuyan pabaskugon ang pagkakasaro sa lado ka mga empleyado kan Vice Presidente kan Pilipinas. Bilang pagkatapos, nagtauban minsay ning pasalamat si Vice President Sara Duterte asin nagpaabot ng pagbating Happy Lunar New Year sa Gabos. Alas 5:24 ang oras sa atong unyan. Sa iba pa mga report haling unyan sa mga pagkaliba sa luwas. Network News. Network News. Sarong aldaw na job fair sa Libmanan sa maabot na pit sa 14 kasado na. Aldaw po yan kan mga puso. Bareta haliki Mike Grabito. Ilang parte kan selebrasyon, kan kaaldawan, kan alkalde, kan banwaan ni Libmanan Camarines Sur na si Mayor Jess Camara sarong espesyal na job fair ang nakatalaan na gibuhon sa maabot na February 14 kasabay kan kaaldawan kan mga puso. Ang nasambit ng aktibidad ang pinag-organisar kan lokal na gobyerno kan banwaan ng Libmanan sa pakikipagtabangan kan provincial government kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villaperte kan Camarines Sur Peso asin man kan Public Employment Service Office kan banwaan ng Libmanan Camarines Sur. Gigibuhon ang sarong aldaw na job fair dyan sa Libmanan Sports Complex sa maabot na petsa 14 kung saan mapuon ang aktibidad pasado alas 8 nin aga sagkod alas 3 in hapon. Ini ang sumuot na kulang oportunidad para sa mga Libmanenyo na naghahanap ng trabaho, iyan tanganing makabisto kan mga iba-ibang employer asin makahanap ng trabaho na akma sa indang mga skills o sa indang mga kakayahan. Pinag-iimbitaran ngunyan kan lokal na gobyerno kan banwaan ni Libmanan ang mga interesadong Libmanenyo na magatuyo duman sa municipal sports complex kan banwaan kan Libmanan tanganing maaprobitsaran ang sarong aldaw na job fair. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:25. Thank you, Mike. Mientras tanto, mari kita sa iba pa mga baretang dyan sa Lado Nacional. Pwede na makabakal ang publiko ng bagas sa kantidad na 35 pesos kada kilo sa mga merkado kasunod kan deklarasyon ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. nin Food Security Emergency para mapahuros ang presyo ng bagas. Alagan sigun kay NFA Department Manager Roy Ontiveros. Ang deklarasyon kan DA pwede magkausan ng pagkalugi kan NFA nin 2.25 billion pesos huliman sa pagpapabakal din mas barato kumpara sa presyo kambarkalan kani. Sigun saya, mapirita ng NFA na inuwas ang stocks na wheat milled rice sa mga lokal na gobyerno, government owned and controlled corporations, asing kaniwa ng Pangulo sa kantidad na 33 pesos ang kada kilo. Kinakarkulang nasa 12 sa 15 pesos kada kilo, abalulugi sa ipapanuwas na 150,000 metriko toneladang bagas sa laog ng na bulan. Ang mga stocks iluluwas sa Food Terminal Incorporated asin ipabakal sa kantidad 35 pesos ang kada kilo. Mientras tanto, ibinaba man ang maximum suggested retail price kan imported rice sa 55 pesos kada kilo
10 kasugma, magali sa 58 pesos, lalo na duman sa may parte kang Metro Manila. Pinapasimbag kang Korte Suprema kang Pilipinas ang Palasyo Malacanang may koneksyon sa petisyon para ibasura ang General Appropriations Act of Fiscal Year 2025. Sa resolusyon kang Supreme Court in Bank, sinusugo kani ang mga respondents na House of Representatives, Senado asin sa Executive Secretary Lucas Bersamin na magsubiter ning komento sa petisyon sa laog ning 10 kaldaw. Kabali man sa mga petitioners si Attorney Vic Rodriguez, asin Davao City Congressman Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, Roselier de la Peña, Benito Ching Jr., Redemberto Villanueva, Santos Catubay, asin si Dominic Solis. Ina po nilang illegal, asin ang constitutional ang 2025 national budget, huliman sa mga sinasabing irregularidad, asin blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Inakusaran man ka mga petitioner ang BICAM na nakakomiter ng grave abuse of discretion kan pirmahan ang sinambit ng committee report sa 2025 national budget daw ay igwang mga blanco. Tinawandong ka mga petitioner na ang pagtanggal kang budget sa PhilHealth sa 2025 GAA bako magayon na epekto sa itinutulod na reforma sa raram kang Universal Healthcare Act. Inakusaran man ni Rodriguez ang mga senador pati namang kongresista na day nagkontra tanganing mailusot ang national budget nakasabwat-subot sa inapod ninyang biggest money east. Sa sarupang baretang ng Senado Nacional, hinagad kan National Amnesty Commission kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panawasan ng Safe Conduct Pass. Ang mga rebeldeng gusto magbalik loob sa gobyerno tagani masigurong dayaris na ron kan mga otoridad oras nag-apply ng amnestiya kang gobyerno. Sa sayang 2024 performance report, sinabi ni Attorney Lia Armamento, chairperson kang komisyon, nag-aalangan ang nagkaperang rebelde na gusto nang magsuko sa gobyerno, lalo na ang igwang mga kinakampang na warrant of arrest suliman sa kandalan na arestaron sinda oras na magbutwa asin mag-apply nin amnestiya. Sinabi ni Armamento na nakikipaghilingan na sinda kay Executive Secretary Lucas Bersamin para hagadon tawan sinda ning puder na magpanawas ning Safe Conduct Pass taganing day maarestar ang mga rebeldeng gustong matawan ning amnestiya hali sa gobyerno. Kakampi Network News. Ang oras gunyan mga tugang eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News mapanagos at yan mga baretang sarabay na antabayanan sa 99.9 WEBFM Kamsur dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, sino man po sa 91.9 BBS FM didiyan sa Siyudad Canaga. Asin sa samoy mga online live streaming sa pagi po ning FB Live. Biyerkules na ngunya na, pizza 5 na po kang bulan na Pebrero taon 2025. Sa mga naghahanda para sa Valentine's Day next week, yan. Tama-tama duman sa mga magtipon-tipon na, dahil mo nagparagarastos ha. Kung nagkakamumpig na tagabahan para sa pizza 14 kang Pebrero, dahil na mo na magparagarastos ko niyan, magtagatipid, tangalig igwa ka muling pang dates. Mabalik kami at yan para sa iba pa mga bareta, Digdisa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sa Aire, sa Maribebang Nasyon, tinawandun ni Capic spokesman Eric Apolonio na ang nangyaring banggaan ka military helicopter asin kang sarong eroplano sa Amerika, bunga kang bakuntamang pagsunod sa procedures. Sa nangyaring pagbagsakang helicopter sa Nueva Ecija, sinabi man ni Apolonio na mayong nahiling ang kaap na pagbalga kang aviation company daw na nga nagpaparagos ang pagbilog sa wreckage kang aircraft bilang parte kang investigasyon. Mientras tanto, liwat maragulusyon ang inspeksyon ng kaap kasugma sa air traffic control para masiguro na mantrido ang seguridad ka mga aircraft na naglulupad sa aire. Nagpapatalin man ng mga eksperto sa epekto kan matinding komplikasyon kan trangkaso kasunod kan bigla na pagkagadan kan Beecher Garden actress na si Barbie Sue. Ang pagkagadan kan Taiwanese actress napigpadangat kang interong Asya huliman sa sayang iconic na pagganap bilang sanchay
sa serye sa telebisyon kan Metro Garden, nagtaong atensyon sa mga peligro kan trangkaso. Tinawando ni Dr. Edsel Salvana sarong eksperto sa nakakulakit na hilang as miyembro kang Scientific Advisory Group kan Department of Health of Expert for Emerging and Re-Emerging Infectious Disease. Nawarangani ang kadaklan sa mga kaso kan trangkaso na nabubulong na mayong komplikasyon. Ang virus pwedeng sumakat sa malalang pulmonya urog na sa mga individual na may pigbabantay na kondisyon sa silang salud. Nasambit niya na kung si Sanchay may dati ng isyo sa salud, ansa ang peligro na magkagawa ng viral pneumonia masalangkaw. Sigun pa kay Salvana, dawan na ang flu virus mismo. Dahil direktang naging kausa kang pulmonya, pwede kaning iwalat ang immune system na maluya. Na naging kausa kang mga pasyente na maluya sa secondary bacterial infection. Tinawan doon pang eksperto sa nakakaulakit na hilang na ang mga may edad ng individual, asin ang mga may maluluyang immune system, anyaon sa masalangkaw na peligro na magkaigwa ng malalang pulmonya halis sa trangkaso. Sinabi pa ka eksperto na ang trangkaso mismo pwedeng day parating direktang kausa kang kagadanan, alagad ang kakayahan kaning palayaon ang immune system, ginigibong ining partikular na mapilig o na peligroso. Abuton sa 128 milyon pesos na kantidad ng smuggled fuel ang nakumpiskal kang Bureau of Customs sa sarong motor tanker as nagkaperang lorry truck sa Subukin Port sa San Juan, Batangas. Dawarangali dahil nahilingan ng narcotics as explosive. Ang motor tanker sa ginibong K9 paneling nadiskubre man ang kang grupo kang Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port sa suporta kang Task Force Aduana kang Philippine Coast Guard asing Criminal Investigation and Detection Group. Batangas ang kabilugan 217 litros ng smuggled diesel. Yun mo yan. Sabi kang BOC, sa kantidad na 60 pesos kada litro, ang 217,000 liters na fuel na nadiskubre kanina nakakantidad ng 13,020,000 pesos. Mientras tantong ang motor tanker, kalkuladong may kantidad man 60 milyones pesos. Asin ang 11 lorry trucks, nasa 5 milyones pesos. Ang saro o kabilugan 55 milyon pesos. Sigun kay BOC Commissioner Bien Rubio, naging posible ang seizure sa motor tanker kang MT Filisa asin mga lorry trucks suliman sa marikas na aksyon asin pagdedesisyon kang operative team kan makaresibi ang BOC ning derogatory information manungod sa mga barko. Sigun man ki CIIS Director Bernie Inciso, ang sinambit ng tanker asin mga lorry nagpalya sa initial fuel sampling asin testing na pigkondusir sa lugar kang SGS Fuel Marking Team Batangas na nagresulta na 0% ang fuel marking. Mientras tanto sinabi pa ng Inciso na ang kapitan kang MT Filisa na si Adolfo Habines Tindoy na ilinindang nagtatago sa ship deck kan maglunad ang grupo sa tanker. Pag-arog na ito, mga abandon, gano'n na, ginunumong ko si Sarong Radyo Pigpasarado, nag-abandon si mga manager. Abandonment. Tanda mo yung band, ano? Maayong pagkakaiba naman, no? Nadakop, nagtago si Kapitan Kansi Barko. Oras yata mo niya matugang, alas 6:46 ng pagkaga. Mientras tanto, sa iba pa mga balita niya tungkol sa Radyo Nacional, pareho naguros ang trust rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patiraba ni Vice President Sara Duterte. Ini pasado sa pinakabagong survey kang Social Weather Station SWS. Pasado sa Stratbase SWS, January 2025, pre-election survey na pinaluwaskan na nagtalikod na Lunes, 99% ka mga Pilipino ang aware o nakakabisto kay Presidente Marcos, patinaman kay Vice President Sara Duterte. Sa 1,800 registered voters na nagserving respondents kang SWS sa kaning Enero, 50%
nagtitiwala kay Marcos, 26% ang Dengayo nagtitiwala. Mientras tanto may 22% man undecided o dahil nagtawkan sa idang opinion. Huli kani, nagkaiguan ng net trust rating ang presidente ng positive 24 kung saan 5 puntos na mas mababa kumpara sa nakuha niyang positive 29 kanang talikod na Desyembre taon 2024. Mientras tanto, 49% man ang nagtitiwala kay Vice President Sara, 30% ang Dengayo kumpiyansa, as in 20% ang undecided sa bagong survey kang SWS. Nakaresibim man ang Vice Presidente ng positive 19 na net trust rating kang Enero, 4 na puntos man mas mababa kumpara sa positive 23 na naresibin niya kanang talikod na Desyembre kanakalis na taon. Ginibo ang survey pon Enero 17 sudong 20 sa paagiban kan face-to-face interview. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 oras siya tungon yan. Balikan ta mga bareta halis sa luwas. Sarong padre di pamilya na may kasong pangungulog dyan sa Banuang kang Kabuso, Camarines Sur. Naarestar na digdi sa siyudad Canaga. Baretang yan halik kay Mike Rabito. Mike! Nagahapi-hapon niya, malipot na reha sa karsel kan Kabusaw Municipal Police Station ang sarong 43 anyos na lalaki na natubang sa kasong pangkukulog dyan sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur matapos na ini ang namadakop kan mga polis dyan syudad ni Naga. Sa report gikan sa PNP Kabusaw, pasado alas 2 din hapon kasudma, duman sa may Sister Teresa Street, Concepcion, Pequeña, Naga City, kan Takmaon, kan tracker team, kan Kabusaw Municipal Police Station, ang persona kan sarong alias Carlo, 43 anyos, may live-in partner, factory worker, as in residente kan Zone 3, Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Pinagdakop ang nasambit na akusado sa bertud kan wadamiento da Arizona ipinagpaluas kang Regional Trial Court Branch 56 dyan sa Banuan kan Limanan, Camarines Sur. Ninuli naman sa paglapas kan nasabit ng persona sa Republic Act 9262 mas bistado sa apod na violence against women and their children. Igwa nin piyansa na ipinagtutugot ang West nagkakantidad 80,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. 7 violators natawaran ng citation ticket kan Naga City Enro sa ginibong one-time big-time operation. Bareta haliki Maiko Garcia. Kung ikaw nagpapasara ng papaserong Trimobile, updated ang ORCR, lisensya as in Trimobile franchise, pwedeng confident ka na magpasada maski mag-checkpoint. Alagad, igwang 7 na issue ng citation ticket, ang Naga City Environment and Natural Resources Office o ENRO kan magsabay. So one-time big-time operation kasubanggi. Sa itinawang datos ni Mr. Jason Tamvargas, Division Chief ng Pollution and Waste Segregation Division, ang 7 natikitan puro tricycle drivers na may violasyon sa no trash bin ordinance. Bakol dang driver ang nagkabirigla, igwa palandang ordinance ang araw kini. Sinabi ni Vargas na iyan nakapalaman sa ordinance number 1994-017 na kung saan minamanduhan ang gabos sa public utility vehicles obligadong maglaag ng basurahan para maglikay sa pag-apon ning ati ang mga pasero sa gilid katinampo. Basado man sa ordinansa kataon pang 1994, 500 pesos ang multa sa sisay man na mabayular sa nasambit na ordinansa. Dagdag pa kompisyal, bako lang dasin da sa one-time big time. Ma-issue ng tickets kundi mainguha si dadawa pagkaga na mag-inspeksyon sa gabos na public utility vehicles, maging sa jeep, e-jeepneys, pati na mga taxicles and iba pang Trimobiles. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Oras siya kung niya matugang alas 5:51. Mayo kasubanggi si mga mariribok na motorsiklong sigin daralagan pagmataga, ha? Ikaw sa may one-time big time. Ay, kaya pala nga ako si Magsaysay Tuninong. Mayong gayong mariribok na motorsiklong nagagamit ng mga makukusog na tambutso kasubanggi diyan sa Magsaysay, ha? Kaya po ang palan barabanggi ang one-time big time. Oras siya kung niya matugang alas 5:51. 9 minutos na lang antes magamot ang oras na alas 6 din pagkaaga.
Itinutulod bang kanagkaparang leader naman sa Kamara na amindara na ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Trend Law tanggaluna ang ipinapato na excise tax sa petrolyo. Nakaparabali sa House Bill number 11369 na propestong isinangat ni House Speaker Ferdinand Martino Valdez sa kaibanan na iba pang leader kang Kamara. Siniguro man ni House Committee on Ways and Means Chairman Joe Salceda kan Albay nakabali ang mga stakeholder ang sa idang didiskuteryon ang propesto sa urug na o sa maging epekto kani. Sigun pa sa kongresista taon 2023 kan ikonsiderar ang paggibuling fuel excise tax adjustment. Daramang kani nagpromesa pa man ang kongresista ng Albay na gibun kang Kamara ang gabos para mapababa ang sigil sa kuryente pati naman ang cost of living kang kada pamilyang Pilipino. Ipinahayag man ka Department of Information and Communication Technology, DICT, na igwanang software tool ang gobyerno na kayang magdeterminar kung ang sarong video deepfake sa laog sa laling 30 segundos. Sa pagdangugang House Tri Committee kasugma, ipinahayag ni Marco Reyes kang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, na po din ang install asim padalaganon ang nasabit ng tool sa sarong computer. Kung mapatulayan deepfake ang sarong video, maluwas ang sarong pulang ikes sa screen. Sigun man ki Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos, dakulang tabang ang tool sa paglaban sa scammers, pati naman fake news. Pwede ining ibariwas sa mga fact-checkers bilang parte kan sarong maiwas na sistema kang pag-verify kang impormasyon. Mientras tanto, sinabi man kan Department of Information and Communications Technology sa pagi ni Secretary Ivan Oy na sangunyan kinukuha pa rin ang license software para sa application. Nakapunan man siya sa mga listenador na magbilog ng lay na mataw rin poder sa gobyerno na maghiro laban sa cyber criminals dawa mayong private complainant. Kakampi Network News. Kinukontraman kan poll watchdog ang propesto kang committee kan Commission on Elections na ibawal ang kabos na klase ng ayuda o tabang 10 aldaw bago ang eleksyon. Sinabi ni Danilo Araw, convenor kan Contralaya, na dawa na nga magayon ang katuyon na pwedeng mag-abot sa mas dakol na underhanded na pagbakalimboto halis sa mga trapo o tradisyonal na mga politiko. Ang pinaiwas na magkabawal sa ayuda sa loob ka nasabit ng panahon, pigrekomendar kan kontra Bigay Committee na pinapamayon ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. Kang sugma, ipinahid ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na ang propesto didiskuteron kan Comelec Impact sa regular nindang sesyon ngunyan aldaw. Sa ngunyan, ipinagabawal sa nakang Comelec ang pagbariwas kang assistance to individuals in crisis situation o AICS 10 aldaw bago ang bortuan. Ipinahid ni Araw na dapat paiwason pa ang pagbabawal na ini imbes dapat pakusugon kang Comelec ang sa idang monitoring mechanisms. 6 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa Radyo Nacional, uya pa, gagamito na ang AI kang pag-asa sa weather forecast. Hindi ba sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom kung saan makikipagsabayan na sumot ang pag-asa o ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Administration sa ibang nasyon para sa pagkarkula kang panahon. Ipinahid ni Solidom, pupuna na kang pag-asa ang Advanced Science Technology Institute asin kang Aqua Incorporated sa rong AI Weather Company haling Amerika sa paggamit ng AI para mas halabang pagkarkula kang panahon apon sa 5 aldaw, sagud 14 aldaw. Kabaliban sa ginigibo sumot ang pag-zoom in kan datos para sa mga lugar sa Pilipinas tangaling mas mapakaray ang pagkarkula kang panahon. Para sa man ng DOST ng bagong programa na po doon Elevate Philippines, nakatuyan pakusugon ang Pilipinas sa paggamit ng artificial intelligence sa mga infrastruktura kan DOST asin pagmumukla ng artificial intelligence hubs. Magamit man subot ng gobyerno ng AI sa manibebang sektor, arugang agrikultura, health sector, manufacturing, asin baging sa state universities sa Pilipinas. Inapurbaran ang Kamara ng Representantes sa ikatulang sinuhuling pagbasa ang propesto na mabawas ding dagdag buwis na ipinapataw sa tobacco products. Sa House Bill number 11360, nakakuha ng 190 pabor na boto.
Asin apat na negatibo sa rarom kang propesto ang excise tax sa tobacco, heated tobacco, sigarilyo o vapor product. Itataas sa 2% sa mga taon na EB number poon sa Enero 1 taon 2026, asing 4% sa mga odd number year punban sa Enero 1 taon 2027 sagod sa Disyembre taon 2035. Sa presente, itinataas kang buwis sa tobacco product 5% kada taon. Tinutugutan man kang propesto ang presidente para ilangkaw sa 5% ang buwis kung ang aktual na national government deficit luminampas sa 2% sa program deficit. Bigatalaan man kang propesto ang 41 pesos kada pakete na may laman na 20 units ang excise tax kang heated tobacco products. Papatawan man kang propesto ning unitary tax rate na 15 pesos kada millimeter o parte kani ang mga vapor products na may nicotine man o mayo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong kanya matugan, 3 minutos na lang, antas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Kinuntrabang Kamparasyo Malacanang ang pahayag kan sanong progresibong kongresista na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang rason kaya nagkaarabala ang pag-abanti ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sanong text message, sinabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin dahil nagkikiaram ang Presidente sa internal na issue kang Kamara. Urog na sa mga sensitibong issue, arog kang impeachment. Tinawandong pagkasekretaryo na solumenting ang Kamara sana. Aniguang poder para mag-aksyon sa impeachment complaints asin bako ang Presidente kang Pilipinas. Erot ka rin sinabi ni Congresswoman Arlene Bosas na kausa kang pag-aabala subot iyon na Presidente kang Pilipinas sa impeachment laban sa Vice Presidente matapos sabihon bayong panahon sa impeachment. Kung dahil subot nagtaram ang Presidente, haloy nang nag-abante ang impeachment process laban sa Vice Presidente. Kanduni sinabi man Secretary General o Secretary General kang Kamara na isubiter na niya sa Office of the Speaker ang tulong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mientras tanto, sa iba pang bareta, araman mo na ang dagdag na report magaling unyang kay Junel Cuba. Junel. Kakampi Network News. Network News. Tarong drag din dyan sa Banuan kan Baaw Camarines Sur anda pinaksakyada kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kanda Banuan kan Baaw asin manda kanda tropa kanda Provincial Drug Enforcement Unit digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur asin pagkakadakop kan na nagkapirang persona alas 8 ibigyanin na pagkabanggiya sa Suna 1 Barangay San Francisco kada Banuan kan Baaw Camarines Sur isinagibo ang operasyon sa pagi kan na pag-serbikan search warrant kan na mga tawan kan Municipal Drug Enforcement Unit kan na Baaw sa pagigidot ni Police Major Engelbert Toraldo kay banan ana mga personay kan Police Drug Enforcement Group kan Police Intelligence Unit kan probinsya kan Camarines Sur asid digdi target sa operasyon na Ioan Sarong alias Jin asid digdi tulos man na nahiling kan mga miyembros kan Philippine National Police ana nasambit ng grupo ni mga persona na yaon sa nasabi ng lugar ang operasyon gamit ang search warrant sa pagbalga kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002 pinaglaog kan mga autoridad ana residensya kana sarong Rakil inabutan na nakuriyat pa ana nagkapira nga mga illegal na mga droga sharing man nagkapira nga mga parokyano kani si alias Tanggol may kasaruan kan Sonado San Francisco Baaw Camarines Sur ana nakumpiskahan ni na sarong itom na belt bag asina iniigwanin na 2 pidasong Hetzel transparent plastic sachet na may laog nin shabu sarong alias Raymond na tagadumanda sa party kan San Ramon Baaw Camarines Sur na kumpiskaranin sarong kolor na itom na coins for opors na kung saan may laog nin tulong pidasong Hetzel transparent plastic sachet na may laog manin na shabu si alias Bert
May agum kan Zona 4 San Roque Bao Camarines Sur nako asasayaan sarong pitaka na may laog ninda duwang pidasong plastic sachet asin ini pinagtutubudad na nasyabu asin mada mga pinagpaalaga na dawon ni na marijuana nako aman sa iyang bulsa si alias Gab may kasaruan na kana San Francisco Bao Camarines Sur saro man sa naabutan sa lugar kana mga miyembros kana PNP sa pagalugog asin pang-imbestigar kana mga miyembros kana PNP sa residensya kana sambit na nga suspek digdi na kumpiskar an man lain-lain mga draga paraphernalias asin igwa pa ni na pitaka nga nakuha na may laugman ni na apat na plastic sachet na may laog ni na shabu ang ginibong pagsisiyasat asin inventaryo kan mga ebidensya nangyari mismo sa lugar kung saan nagkaigwa kan pinag-aapod na search warrant asin digdi mismo ana mga testigos na mga miyembros kanda barangay council kaibanan mismo kan mga miyembros kan autoridad na idokumento man sa daradarang body camera na nasambit ng pagsakyada kan mga miyembros kan na PNP na iyoan ipipresentar sa piskalya oras na magsampa nin kaso ang mga ebidensya yaon ang unyan sa kamot kan na PNP sa Banwan kan Bao Camarines Sur mantang nakakulong ang apat na mga suspetsado. Anda mga ini sasampaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinag-aapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Oras ko niyan. Oy, 3 minutos na magalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Mabreak lang ang Kakampi Network News and sa samuing pagkabalik at yan kay Baran tara mga baret ng hali sa mga kakamping radyo tinipon kan DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Mantabayan ng taman ng mga bareta hali sa KM Kakampi sa partido asin man sa BBS-FM sa Naga City. Hindi lang yan sa mga baretang amay na sa inupong na antabayanan on-air online. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Mga bareta hali sa mga kakamping radyo. Mga baretang inot tinipon kan DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area kay Baran naman sa mga bareta si Benny Dicena. Benny! DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Abalot yun. Sa detalyas kan mga barata, halidigi sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, labi-labi ang kaugmaan na namamatian ni Kagawad Melnan Robles Moralio Asansa, ang chairperson kan Committee Children Family, matapos na ang sayang konsideradong landmark registration para sa mga kaakian, at may pasar na sa final and third reading sa ginibong session regular kan sanggo ng palusod kan syudad ng Riga Kasudma, asin iniiwan Iriga City Children's Code of 2025. Sigun kay Kagawad Daday, patapos ang harahalawig na panahon na po sa committee hearing, committee meeting sa sinpagdawang publiko, ang nasabi ng haloy ng pinaghahalat, asin pinag-antipasaran o pag-antisiparan na lakdang unyan sa ng realidad. Asin sigun sa saya, ini pinagsarong ispersos kan ehekutibo, asin legislatibo kan na syudad, na sarong testamento para masasan ng pinagsarong commitment sa lindong kan Arriba Administration na talagang ipakipaglaban ang derechos, asin kamugtakan kan mga kakian sa syudad din Iriga. Sigun pa kay Kagawad Daday, ang nasabi ng codification, nagpakusog kan sa paninindugan sa pagputihir kan mga kaikian sa gabos sa permanent pang-aabuso asin ang pagsiguro sinda makakaresbi nin pag-asikaso asin man an importante iyon na itaw sa senda ang sendan mga diretsyo. Sigun sa saya, ini sa bakusan ng ordinansa nilitay ni landmark legislation na iyon matawnin kontribusyon partikularmente sa progreso kan syudad sa paginin pagton ng importansya sa mga kakian asin sa mga jóvenes. Pinasalamatan man kani ang gabos na nagayko ng importanteng papel sa pagbilog kan sabi ng pedaso ng legislasyon
Hapon sa sekretariat sa mga abogada kan sanggunang panglungsod kan siyudad ni Iriga, asin ng mga pagriba niya sa konseho o rugnaan mga members kan Timon Iriga. Nagpaabot man ninin, special pa sa salamat kay Mayor Wilfredo Rexuba Arriba Oliva, ang alkali kan siyudad ni Iriga, isiring man kay Vice Mayor Edsel Serrano Dimewat, ninul sa pagtausan ng inspirasyon na ipag-itulod ang nasabi ng pidaso nin legislasyon. DWEBFF. Rinconada. Kampibo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nakatala ng gibuhon sa mabot na Biyernes ang groundbreaking ceremony para man sa pagpakonstruir kan City Hospital sa siyudad din Iriga. Ini ang ipinag-anunsiyar ni Mayor Alex Oliva sa ginibong flag raising ceremony kan Lunes sa Tubangan kansen mga kapwa ilido mga opisyales asin mga department heads, mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga, magigiramduman na ang City Hospital sa sa mga plataporma na gobyerno kansen ng grupo kan nakalis na eleksyon 2022 sa rason na ini ang saro sa tunay na kahagadan asin kinakaipuan kansen ng mga konstituentes na grabe ang sinasabong problema finansyal kung iwasindan mga kapamilya na kaipuang idalagan sa ospital urog ng puro pribadong ospital ang yaon sa syudad. Sa sayang naging mensahe, kuta na kan Lunes, tanong ibon ang sir na aktibidad para sa pagpon kan groundbreaking ceremony sa pagpatugdog kan City Hospital alagad. Nagkaigon ng mga adjustments kaya siring ang naging desisyon na gibo na sa nini sa Biyernes. Mientras tanto, pagkatapos man kan groundbreaking ceremony, sigun kay Mayor Oliva, nakatalaan namang isunod asin gibuon ang inaugurasyon at blessing kansa ng bagong matapos na Super Health Center. Ang Super Health Center, sigun kay Oliva, kandida 50 milyones pesos sa proyekto sa pagkikapagtabangan kan na Departamento de Salud kung sa 5 milyones pesos ang naging equity kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga. Tinawang doon ni Mayor Oliva na ang sedang Super Health Center na nasa likod sa nakan na Iriga City Sports Center maasikaw sa mga outpatients na pinagsiserbihan kan City Health Office. Last week, we announced na kinta ng groundbreaking kading kanatong hospital, but there are some adjustments and again 5 na ni, and ultimately we decided that the groundbreaking of the construction of the City Hospital will be done this coming Friday. Alas 3 po. Kaya we enjoin officials and employees of the city to please attend. And after there, dahil tapos naman ang nakanatong Super Health Center, that is a 15 million project in partnership with the Department of Health, where 5 million is the equity of the local government, nag-agkuman po blessing and inauguration. Sanlangan likod kading sports center, and that facility is intended to cater and po mga outpatient pinagsiservisan ka na City Health Office. Parte kan mga naging pag ni Mayor Wilfredo Rexcuba Arriba Oliva, ando ang nasabing aktibidad, ginibo ng parte kan mga importanteng aktibidades sa nagpunang selebrasyon kan Tinagba Festival 2025 digdi sa siyudad nin Iriga. DWEBFF. Rinconada. Kampibo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halidigdi sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benedicena. Good morning. Thank you, very ka mga bareta dyan sa DWEBFM Kamsur sa Rinconada. Kampi Network News. 18 mga lampas ang oras na alas 6 din pag-aaga mga tugang. News. Isunod na mga baretang tinipon kan KM Kakampi dyan sa Partido area. Kay barat naman sa mga bareta si Rene Aurelio sa Partido. KM Partido. Kakampibo Network News. Mabalot sa kakamping June o yan mabarata gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Nangapunan si Congressman na El Revilla Fertican, segundo distrito kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa saindan mga kalaban sa politika na kung na magbabalo bagi, siguron sa arani sa katotohanan. Ini ang naging reaksyon ni Congressman El Revilla Fertin na nagbabalik bilang gobernador kana probinsya nin Camarines Sur dapit sa mga patutsada kana saindan mga kalaban sa politika na tuyong panahon sa nanin eleksyon nagkukondukta nila medical as in dental mission. Sosugi Congressman na Villaferte ang pagkukondukta ka na Caperty Medical as in dental mission nangyayari whole year round as in bakaw lang digdi sa partido o sa mga banuan ka na partido area kundi sa iba pa mga banuan sa probinsya kan Camarines Sur. Sosugpa sa kongresta maging sa panahon ng pandemya, panahon na bagyo, may eleksyon man o mayo dagos-dagos sa medical and dental mission. Sosugpa sa opisyal
at mga politiko na sigian na purotak sa mga programa o kaya pandaratak sa mga programa kang Kapitolyo Provincial. Urog na gani an umayo man gani sindanin mga programa sa salud. Arog ka na pagkondukta ng medical and dental mission dawa haranina an eleksyon. Uyang parte kan mga payag ni Congressman Villaferte. Partido na nagkalaw sa inyong voice clip. Oh. Negative na nadangog ang voice clip ni Okay, Congressman. nadadawag ng voice clip camping Russell. Ang voice clip na dadagog ang voice clip. Ang boses ni Congressman Villaferte. Sige, go ahead. Okay, back to you. Paling Rene, go ahead. Yes, kakamping June sa ibapan mga barata. Pananaga sa sarong senior citizens sa Banawanin na gawa. Padagos pang pinag-iimbestigaran kan mga miyembro kan Philippine National Police. Nilo Oriana sa detalyes kan barata. Marom-marom, alagad panagos pang ang ginigibong investigasyon kay mga otoridad sa Banawaning Jowa, Camarines Sur, dapit sa nangyaring pananaga sa salong 78 anyos na senior citizen sa Barangay Balaynan, kan sinabitang Banawaan. Ini ang tinawad doon ng mga pahayag sa kakampi news ni Police Master Sergeant Richard Capos sa entrevista kasugmang pag-aga. Susog sa pahayag kani, nagpaparagos pa ang paghanap nin mga testigos sa sinibidensya. Ang sa mga investigador, hulitakan mangyari ang sinabitang pananaga, mayo lamang subot ni nakahiling, digdi man tang nagsusulo sa naman kaya ang sinabitang biktima. Sinabi pa man kaya na nakipag-coordinate naman ang mga investigador sa kapamilya kan lulo tangani na maraman kung si Isay ang nakaiwal o may manakaiwal man ini na iyo ang pwedeng maging dalan kan na maresolveran ang sinabitang kaso asin man maraman kung ano ang motibo digdi. Ang biktima na nagsapo ni na makuring tama ni na taga sa sayang hawak tigbis nung si Lulo Roberto Palmes idimesa 78 anyos kan sitio Katangan na Balaynan na Goa Camarines Sur. Sigun pa sa pahayag ni Police Master Sergeant Capos matapos subot ini nga madaraman sa Goa Infirmary Hospital. Inisubot ang pinagrekomendar kan Dr. Nadarahon sa Bicol Medical Center sa Ciudad Ninaga, huliman kan malalang tama kani. Mientras tanto ipigpahayag pamang kan sinambit ng opisyal na paratarang kan PNP Goa na daipon maaraman kung piramananggad ang naging tama kan sinambit ng lulo sa sayang lawas. Mientras tanto pigihiling naman subot kan mga investigador kung igwaman ni mga naka-install na CCTV camera sa sinambit ng lugar tangani na iyo pa man ang pupunaan kan sinambit ng pag-iimbestigar digdi. Dagdag na bareta sa lada lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marenag. KM Partido, kakampi mo, Network News. Personalized ka na Camarines Sur Second Provincial Mobile Force Company nagatinder nin meeting kan mga paratanom nin paroy sa barangay Turagi, Sangay, Camarines Sur. Dads Prado sa detalyas kan bareta. Naging matrayon po ang pinag-atindiran na meeting o pagtaribang kan mga personalis ka na Camarines Sur Second Provincial Mobile Force Company, revitalize sa pulis sa barangay Team Alpha na pinangyayot ni Police Major Melvin Alayan, team leader, kaibaan ang Barangay Council Committee on Agriculture, Honorable Salvador Torria, Barangay Councilor, kung sa inyong planning assistance sa kaya Mr. Raul Conmego, Administrative Officer for kan Municipal Agriculture Office, kan Barmanin na Sangay. Durante kan ginibong meeting, kan mga partanam ni na paroy sa Barangay Turagi, Sangaya, Camarines Sur. Tema na pinag-orlayan kabali sa dapit sa update sa rice program. Siring man free insurance, lindong ka na PCIC, Peace and Disease Monitoring,
asin na sinting kamagtasan kan pagpatalubo kan tanom na paroy sa sinabit ng lugar. Mientras tanto, maobserbaran na ang Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company revitalized police sa barangay, padagos man na nagduhol kan sa indang serbisyo sa mga barangay o lugar na nangaipukan sa indang serbisyo. Ang nasabing aktibidad parte kan Interagency Support Operation sa Municipal Agriculture Office kan nasambitan ng Banwaan. Dagdag na berita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado. Kakampi mo. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimo na bareta, sinaripumpunan na sabay kuraho ang mga residentes ka na barangay San Rafael at sina Salvacion. Sa Banuan na Kantigaon Camarines matapos na liwat na bisitaon ka Sudma, kana bagong amigo ka na partido Marco Imperial Gumabaw, ang sinambit ng mga barangay. Asin sa pagkakataon na ito, kaibanan ka na kandidato sa pagkakongresista, kana timwa na kamsurdis sa partido area sa iyang kailusyon. Nasarong premyadong aktres na si Cristina Reyes na mas lalo pang nagpaugma sa mga residentes kan sinambit ng mga barangay Kantigaon Camarines Sur. Sosog kay Senyora Gaspar sa Unoy, kandidato sa pagkakonsyal sa Banuan Kanatigaon Camarines Sur. Nangyari ni Kasudma matapos ng gobyerno provincial kan Camarines Sur. Katuwang ang timuan na tigaon sa pamamayo ni mayoralty candidate Cesar Mol at mag-distribuer ni ayudang nga bagat sa lambang household kan barangay Salvacion asin na barangay San Rafael. Si Marco Imperial Gumabaw ang alos ting untok na sa pagbalik-balik sa mga barangay digdi sa partido area. Pagpapailing ka na sa iyang gaigusan asin sinsirong pagmaot na maserbihan ang mga residentes kanikapat na distrito ka na probinsya nin Camarines Sur. Presente man sa aktibidad, iyo si Vice Alcalde Biong Panuelos na kandidato man sa pagkabukal kanikapat na distrito ka na probinsya nin Camarines Sur. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Kakampi nga Juni ng katripunan kan mga barata. Gikan digdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sa indukan mga barata. Ang sa indupong lingkod, Rene Orillosa, Mabalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 6:27 na po rin pag-aga. Isunod na mga baretan, tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Ibaran naman sa mga bareta si Junel Cuba, BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. And Kapuarte Potable Water napapakinabangan ng unyan sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini ang ka-inut-inuting potable water on wheels sa intirong Pilipinas alagad igwas na digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ang tubig kani gikan mismo sa Doros and humidity asin atmospheric kan Doros pigihigop pinifilter asin ginigibong tubig o potable water na isinusupply sa mga residentes. Ninuli ta digdi sarong click sana and serbisyo kaya nang magkaigwan need tubig sa nasambit ng potable water on wheels. Katakod kan na bagay na niya, ninhulita na patunayan na maray ang kalidad kan na tubig asin masiram, nagbakal pa nin 8 o 10 named water on wheels si Gobernador Luigi Villapuerte para man madaranin supply nin tubig ang mga residentes na mayo ni na makukuang malinig na inumo na tubig sa probinsya kan Camarines Sur. Aral daw ini malibot sa mga barangay hatud ang masiram na tubig. Uya si Congressman Elray Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Well, salamat na binanggit mo yan. Ito lang yung bago yan, first in the country. Alam mo ba kung saan galing ang tubig dyan? Galing sa hangin. Yung humidity, yung atmospheric air, yung hangin, hinihigop niyan, ginagawang potable water filter. Click na click, nagbakal muna kami ng saro, tapos nagbakal na si Gov. Luigi ng 8 pa o 10 pa.
araw-araw maglilibot yan doon sa barangay. At hindi lang potable water, masiram na tubig. So, first of its kind yan, habang yan ang kapuwerte potable water ngunyan. Po ang mga mayors natin dyan sa Rinconada, Kapitan, ipapadala natin. At good news, nag-umpisa lang po tayo sa isa click sa tao, masiram na. Nagbakal si Governor Luigi Garo, 8 to 10 na araw kayan. So, yan, araw-araw lilibot yan. Isipin mo kung 10 barangays every day, sige-sige po yan. Magandang talagang balita. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Entras tanto, nagtutubod na lugod si Congressman Elry Villafuerte na fake news capital ang probinsya kan Camarines Sur. Inihuli taan nagpapalakop nin mga salang mga bareta o mga fake na mga bareta. Iyo si kabalang asin si Boy Sunog, kaya dapat lang subuot na ang mga ini haliun digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Si Boy Sunog na mahilig magpaluwas nin fake news, poon kan mag-file kan sa iyang COC, nagdadakol ang mga fake news laban sa mga Villafuerte. Si kabalang asin si Bong Rodriguez kakasuhan sigun ki Congressman Elry Villafuerte. Inangat man ni Congressman Elry Villafuerte si kabalang asin si Boy Sunog na magpaluwas maski sarong fake news kung nagtaram si Congressman Elry Villafuerte. Ninulit tagabus na sinasabi kani totoo asin igwanin dokumento. Bakong arog subot ni kabalang asin Boy Sunog na mahilig magpaluwas nin mga fake news kaya ini sa indang kakasuhan. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Medyo totoo yan kasi ang nagpapakalat ng fake news si Kabalang, so taga-Kamsur siya, dapat talion siya para hindi na tayo maraming fake news. Yan pa yung sinabi mo, papakalat ng ano yung pangalan niyan, Boy Sunog, sa Brit, ano tawag sa kanya. Yan ang mahilig sa fake news din kasi alam mo, simula nung nag-file ng kandidatura yan, kumalat ang fake news laban sa amin. So, yan ang mga taong mahilig magpa-fake news. Anong fake news sinabi nila? Fake daw yung Pulse Asia survey, totoo naman. Fake news sinda. Sinabi ninda, poorest province ang Kamsur, na mismo COA nagsabi, richest province. Sino ba nagpapakalat ng fake news? Ako, simple lang sabihan ko. Sinda maraming fake news na pinapakalat. Yan si Bong Rodriguez, kakasuhan nga ni. Yan si Kabala. Magsabi sinda ng sarong fake news na tinaram ko. O sige, magsabi sinda. Mayaman sindang masasabi, gabo sa tinatarambaga namin, totoo, may dokumento, malinaw, akseptado ng tao. Sinda pag ang mahilig magpaluwas ng fake news. Saka alam mo ba, maigit 80 fake news site. Ilalabas ko nga rin yan. Sa Facebook, ang walang ginawa kundi batikusin ako, si Mig, si Luigi, ang Kapitolyo. Mahigit 80, Benny. Frank at Benji po. Benji. Partiyan Grabe. kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Depression, rason kan paghugot kan sarong mister duman sa Kanaman, Camarines Sur. Buyit padere sa detalye. Depression ang rason kan paghugot kan sarong mister din sa Banwaan ng Kanaman, Camarines Sur. Sigun sa report kan Kanaman Police, alas 7 ng pagkaaga kan makaresibisyon ng report nga guwang naghugot sa San Jose West sa sinambit ng Banwaan. Sigun kay Police Captain Bernie Ondisimo, pag-abot nila sa lugar na ibaba na ang nagbitay na biktima. Ang biktima sarong 25 anyos na lalaki, ilinagwalat pa ng suicide notes. Nadain naman binanggit ang nakapalaman sa surat. Sigun man sa mga amigo kan biktima, nagkawat pasindaling basketball. Alas 8 ng pagkabagi asin na Malisyanin da, init tulala na minsan na isusut kayo ng bula sa ringkan kalaban. Asin sindan na kubanan kan kinaagahan, na baritaan nindan ini nagbitay. Pangapudan man ni Police Captain Undisimo na sa gabos na pig-aagyan na problema sa buhay, maging bukas ang kaisipan, huli sa ini may maray na solusyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa Bicol, ginibo ang mobile registration para sa nadanyaran kan Bagyo. Daral Banya sa detalye. Natahaw kan padagos na selebrasyon kan ika-35 anibersaryo kan Civil Registration Month, mas pinakusogan Philippine Statistics Authority digdi sa Bicol,
katuwang-an mga NGOs ang sa ilang kampanya sa pagtaunin libreng civil registration piring mga national ID services sa mga nadanyaran kan mga nag-aging bagyo digdi sa Kabikulan. Nagkondusir ang PSA Bicol kay baan ang United Nations High Commissioner for Refugees asin man ang iba pang grupo kan CRS mobile outlet asin national ID registration sa duwang banwaan sa Rio na labi-labing naapektaran kan bagyo. Sigon sa ahensya, mawat kaning gibuho na mas accessible ang mga importanteng dokumento araw kan birth certificate asin man national ID na inot ng ginibo ang aktibidad sa Bato North Central School diyan sa Bato Camarines Sur kung sa 291 na mga civil registry documents ang naiproseso mantang 18 individual kabali ang mga aki na mayo pang 5 o 5 anyos ang matriyumpo man na nakapagparehistro sa Philippine Identification System o kaya PhilSys. Sa pang registration activity ang ginibo man sa Bula Municipal Covered Court yan na sa Bula na nag-abot man sa 208 na mga dokumento ang na-proseso man asin 23 na individual ang nakapagparehistro para sa national ID. Minuli sa triyumpukan programang ini, padagos na papahiwason na PSA Bicol ang sa indang mobile registration services ngunyan na taon 2025. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Papang mga barata, mga biktima kan online scam, nanginginot ang pag-utang. Bus o kaisminda sa detalye. Pinaga-kumpirmar kan Cybercrime Bicol na kadako lang mga nabibiktima na nagrereklamo sa sindang opisina ito nga mga persona na nagka-interes na mag-utang ka na bulan ng Disyembre. Asin na inisubot kadako lang mga reklamo nang unya nagpanahon na nakakigwanan na pagbarayadan ning hulita sindaan pinagtatakot na hasta makabot na sa opisina kan Cybercrime Commission. Alagad kabali pa masubot yan ang mga online selling, mga picking produkto. Asin ngunyan, pinag-aandam ngunyan ang publiko, ning hulita may bago na naman ngunyan na panahonin ang Valentine's, ning hulita igwa na naman in online dating na pinagkakabalahan ka na publiko sa social media na kung saan oras sabot na ikaan mapatubod, mahahagadan kanin ang kwarta, alagad may mangyayari nin date imbes pinaguhut-hutan lang ang nagiging biktima. Dagdag na bareta sa lado Lucalos Carismenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakambingyonan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 6:38 na po ni Pagaga. Mabaros mga kakamping radyo sa sa mga bareta at mga bareta sa Kakampi Network News. Mapanagos sa tiyan para sa satoy mga ultimong bareta. Ang tabayanan, reaksyon ni Congressman Elvin Forte laban sa mga pahayag ni Alcalde Nelson Ligacion Kanaga sa isyu kan Naga Airport. Kung saan na mga salit na aeroplano, bakuna sa naiya matugpa kundi dumana po sa Clark International Airport sa probinsya ng Pampanga. Sa sabuyang pagbabalik yan at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang payo ni Alcalde Nelson Ligacion matapos sabiyon kan Mayor Kanaga na barato kay daa ang pagbakal kang Kapitolyo sa naga ka mga parauma natatamaan kang upgrading kan Naga Airport dyan sa Banuan Kampili Camarines Sur kaya may mga dagos-dagos digdi ang proyekto. Sa payag kasugban ni Congressman Elvin Forte gusto niyang ipaintindi kay Ligacion na sarong abogado na ang gobyerno na pwede magbakal nindaga sa mahal na presyo kaya ipinapagi sa expropriations bot sabiyong korte maldeterminar kung gurano sana ang kantidad kang barkalan. Alagad kung sa pribadong kapasidad, sinabi ni Congressman Elvin Villafuerte, dawa dublihon ng 10 beses ang presyo, mayo man problema sa sainda kung pagpapapugi sa naman ang rason. Alagad dahil nga ni pwede, hulit ang gobyerno ang mabakal. Enot kaya sinabi ni Ligacion na kantidad 8 pesos na kaya
an kada metro kwadrado na barakalan kang Kapitolyo Provincial kang Camarines Sur sa daga kang mga parauma, kaya nagkontra ini asin din na dagos ang mga planong upgrading dyan sa Naga Airport. Ini may koreksyon man sa pagkabalyo na sa biyay ka mga saralit na aeroplano sa Clark International Airport naman sa Pampanga na may rutang Naga pagali sa NAIA, epektibo sa maabot na Marso 30 ngunya na taon. Uya si Congressman Elry Villafuerte. No, ni Legasyon. Paano? Gusto mo bakalo namin yan ang times talaga ang payo ni sa tao. Alat mo na, utron na itong porsyon na malalit na napahayag ni Congressman Elry. Presyong mahaluya talaga ang payo ni gusto ko magpapogi. Anong nangyari kita, Kadruble? Teka muna ha, ayusin mo yung mga tugang para maintindihan kan mga parantabi niya ito ang simbag ni Congressman Elry Villafuerte. Managot po naman sa isyu kan Naga Airport na nagluluwas na garo ang binabasol lang yan ang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur. Kaya da po nagrelipat na ang eroplano dumam sa Clark International Airport sa probinsya kan Pampanga. Ang payo ni Legasyon, paano? Gusto mo bakalo namin yan ng times 10 para magpagpogi sa tao. Ang hapot pwede ba? May regulasyon baga ang COA? Di ka pwede magbakal ning presyong mahalangkaw. Pero kung ako politiko, gusto ko magpapogi. Bakalo niyan, ribo-ribong kada hektarya. Ang hapot, babayadan ba ng gobyerno? Kaya nga ang korte na lang ang magdesisyon, di ba? Ang magdesisyon ba ganyan, korte? Ang desisyon ba ganyan, korte, bakong kami. Tama dahil? Tama. Through expropriation proceedings. Nag-opresir kami ng amount, kantidad, sinasabi nindang mababa. Dahil yung kantidad na yan, ang basihan namin, kung ang balor na kantidad na sinasabi namin, yan yung balor na pigbabasihan sa pagbayad ninda ng tax. Tama, Frank? That's correct, sorry. So, mababa yung basihan ng tax, man pwedeng mababa ang basihan kan tax, tapos halangkaw ang pagbakal, makakasuhan ka kayan. Tama dahil. So, aram ng tao yan. Kung gusto lang namin magpapogi, bakalo niyan, ribo per hektarya, ang mabayad ka niyan, national government. Tama dahil. Pero, ang madesisyon ka yan, ang korte na based on just compensation. Just compensation, yes. Teka man pwede magsabi na gusto mong bakalo ng mataas, tapos ang buwis pinabayad mababa. Tama dahil. So ngunyan, dahil man nadadagos yung desisyon ng court, bayad sa tax pa. Ngunyan, kung sa tax, yan ang dapat i-offer mo sa presyo na babakalon. Ngunyan, pag sinabi ng korte masalangkaw, respetuhin natin yan. Tama. Pardihan ka mapayag ni Congressman Elry Villafuerte sa isyu kan magadaga sa palibot kan Naga Airport dyan sa Banuan, Campili, Camarines Sur na nag-uulang para man sa anuman na pagpapahiwas o rehabilitasyon kani. Mientras tanto, sa katakod na bareta mga tugang, mayong konsultasyon na ginibo ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa gobyerno probinsyal bago nagdesisyon na ibalyo na sa Clark International Airport ang mga turboprop na aeroplano na may rutang Naga Airport sa Banuan, Campili, Camarines Sur. Sigun pa kay Congressman Elry Villafuerte, nagpapailing sila na ang CAAP ang may puder sa said na desisyon asin ang gobyerno probinsyal solamente mapetisyon asin maapilar sa mga ahensya kang gobyerno asin mismong sa operator ka na NAIA na inot na din ang ginibo na mayong publikasyon dawa sa social media asin dahil naghalat ng pagkontrahali sa publiko. Balikan ta si Congressman Elry. Nagsagabos, nagdesisyon sinda, mayong konsultasyon. So ibig sabihin, sinda may poder kayan. Kami, ang gigibuhan lang namin, na ginigibo na namin ni Congressman Mig, si Governor Luigi, ako, si Hori, saka si Bicol Saro. Nagsurat na kami ng oposisyon kayan. Dahil na namin kay Puan na madangog ang hinain ng tao, nag-esferso na kami, hindi sa media, hindi sa Facebook, hindi sa radyo. Nag-aksyon na at gatkulos kami. Kasi grabing pasakit yan at perwisyo at magaganda ng Naga Airport. Wala nang paserong sasakay dyan. Sino pa naman ang gustong pumunta ng Clark? Di ano na lang tayo, sumakay na lang sa Legazpi, di ba? So, ang may poder kayan, CAAP ang national government. So, ang poder natin, ang impluensya natin, ay kontrahen, gibon ng gabos na legal.
para mahinto yan. Makik-apila tayo kay Presidente, mag-aapila tayo sa Sekretary ng DOTR, saka sa airport kay Ramon Ang, na siya may sa Dirican Airport, na stop muna yan. Saka hindi lang Naga Airport ang apektado, Cebu, Siargao, Palawan, mga tourist destination na maliit ang airport na turboprop ang ginagamit. So kami, ginigibo namin ng gabos, kadtungo niyan, at sa mga maabot na semana, bulan, taon, ipaglalaban natin yan. Ang problema, yung mga personal sa interest na ang iniisip, parang ni Congressman Pentibella, sinabi ko na kadto, gusto niya madagos yan sa San Jose. May man siyang pakiaram na madagos yan sa Pili. Yan si Bungalonta ng Pili, mayor ng Pili, imbis na sumikat ang Pili na may airport, ikokontra dahil may taga siya. Yan ang mga kontrabida ng Kamsur na dapat alion ribaya na. Diba po? Parte ang kamapay ni Congressman Elry Villaferte sa isyu kan Naga Airport dyan sa Banwaan, Campili, Camarines Sur. Mga tugang iyan na po mga baretang naantabayaran sa Kakampi Network News ngunyang pong aldaw na Biyerkules, Pebrero 5 taon 2025. Mga baretang sinupunan antabayaran live sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringgonada. Nadaog pang kita sa 99.3 sa KM Kakampi Partido Area. Sinubang po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Asin sa samuy ang mga FB Live, halipuligi sa studio, kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kay barang ko si Iban Bulawan sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa pagkatabay sa kung sa masunod niya itong pagatod ni mga baretang amay, mga baretang on-air online, digdiyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. BBS